Ano ba ang templo ng Diyos? Ano ba ang talagang layunin ng templong ito? Haanguhin natin ang ating mga kaalaman sa paksang ito mula sa aklat ng Marcos chapter 11, 12 to 24. Ang kasaysayang ito sa Ingles ay ang tinatawag na The Triumphant Entry of Jesus in Jerusalem. Ang matagumpay na pagpasok ng Panginoon Kristo doon sa Jerusalem. Makikita natin sa kasaysayang ito na ang Panginoon Kristo nung siya ay sinakay sa isang asno at pumasok doon sa Jerusalem ay sinalubong siya ng maraming mga tao, mga Hudyo at hindi mga Hudyo. Nilagyan nila ng kanilang mga balabal ang mga dinadaanan ni Jesus na nakasakay sa kanyang asno at maging ang mga taong ito ay tunay na nanguha ng iba't ibang mga halaman. Ang mga dahon nito ay kanila iwinagayway upang pagpapakita na silang mga tao ay matagumpay nilang tinatanggap ang pagpasok ng Panginoon Kristo doon sa Jerusalem. Ang mga tao sa unahan at sa hulihan ni Jesus ay sumisigaw ng ganito: "Purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain ang malapit ng matatag na kaharian ng ating amang si David, purihin ang Panginoon sa kataas-taasan." Ito nga ang talagang isinisigaw ng mga tao sa pagpasok ng Panginoon Kristo. At nang matapos na ang paradang ito at ang matagumpay na pagwi-welcome ng mga Israelita pati na ng ibang mga lahi sa Panginoon Kristo sa Jerusalem, ay pumunta ang Panginoon Kristo sa templo ng Panginoon. Sa pagpasok ng Panginoon Kristo doon sa templo ay mayroon tayong mahalagang katotohanan na matututunan sa ginawa ng Panginoon Kristo sa kanyang mga itinuro sa mga tao na nasa loob ng templong ito. Ito ang apat na katotohanan na dapat natin maunawaan bilang mananampalataya o kayo na hindi pa nananampalataya sa Panginoon Kristo patungkol sa templo ng Panginoon. Unang katotohanan, ano ba ang layunin ng templo na ito? Makikita natin ito sa aklat ni Marcos chapter 11 verse 17 letter A. At tinuruan niya ang mga tao ng ganito, "Nasusulat ang aking tahanan o templo ay tatawaging bahay dalanginan lalahat ng bansa." Si Jesus mismo ang nagsabi na tatawagin itong bahay o lugar ng dalanginan, a house of prayer. Ang ikalawang katotohanan na makikita natin sa kasaysayang ito, ang mga sagabal or hindrances upang hindi matupad ang layunin ng templo. Ang sabi ng Marcos 11:17b, "But you have turned it into a hideout for bandits." Na imbes na gawing bahay panalanginan ang templo, ay ginawa nila itong lugar na kung saan naroroon ang mga bandido. Sa ibang salin, yung mga bandidong ito, ang sabi ng ibang translation ng Bible ay mga den of thieves or den of robbers. Mga lugar na kung saan naroroon ang mga magnanakaw. Isang lugar na ginawa nilang lugar na kung nasaan naroon ang mga manluloko. Hindi ginawang lugar o templo ng panalanginan, ngunit ito ay ginawa nilang lugar na kung saan ang mga negosyo ay naroroon at naroroon din ang mga tao na bumibili ng negosyo doon mismo sa templo ng Panginoon. Dito ay makikita natin ang katotohanan na yung mga bandidong ito ay tinukoy ng Panginoon Kristo ng mga businessmen, yung mga nagpapalit ng mga pera. Dahil sa panahon ng Panginoon Kristo, ang mga pupunta sa templo o sa Jerusalem ay tunay na may iba't ibang currency sila naroroon at kinakailangan na palitan ang currency ito sa ginagamit na currency or uri ng pera doon sa Jerusalem. At pati na yung mga tao na naroroon sa templo na nagpapatronize o bumibili ng mga hayop o bumibili ng iba't iba pa mga gamit na naluloko ng mga bandidong ito. Alam naman natin na yung mga bandidong ito na tinutukoy ng Panginoon, ang kanilang gawain ay magnakaw, pumatay, maging manloko ng kanilang kapwa at gumawa sila ng mga mabagay na masasama.
At ito, sa kwentong ito ay makikita natin na ginagawa sa loob ng templo. Ngayon, tayo bilang mga templo ng banal na spirito, kapag hindi natin nagagawa ang layunin na maging lugar ng panalanginan ng ating katawan bilang templo ng Diyos, tayo ay katulad ng mga bandido at magnanakaw. Niloloko natin ang Diyos at nakakagawa tayo ng mga bagay na di nakaluluwalhati sa Kanya.